Sa isang bansa kung saan mahigit 78% ng populasyon ay gumagamit ng smartphone tulad ng South Korea, ang Africa TV ay naging isa sa pinakasikat na interactive na channel na may humigit kumulang 5,000 channel na regular na nagbo-broadcast. Ang serbisyong pay-per-view para sa bawat video ay naging malaking pinagkukunan ng kita para sa mga sikat na personalidad sa channel na ito, lalo na para sa mga hot girl na tinatawag na BJ. Isa sa kanila, si Byun Ah Hyung, ipinanganak noong 1990, ay isang napakatanyag na personalidad. Dahil sa kanyang baby face, halos perpektong hubog ng katawan at matamis at kaibig-ibig na boses, marami siyang tagahanga. Bukod pa riyan, marunong din siyang gumawa ng sariling tatak sa kanyang mga live stream. Mula sa madalas na pag-cosplay ng mga maiinit na kasuotan tulad ng nurse o pulis sa kanyang mga broadcast, si Ah Hyung ay mayroon ding isang grupo ng malalapit na kaibigan na pawang mga sikat ding babaeng streamer. Madalas silang magsama-sama para mag-broadcast ng sabay habang naglalaro ng mga maiinit na laro. Lalo pa siyang napansin nang kumalat ang tsismis na dati siyang kasintahan ni Mark. Dahil dito, mas lalo siyang sinubaybayan ng mga manonood sa lahat ng larangang kanyang pinapasok. Naging usap-usapan siya sa tuwing may bago siyang aktibidad. Kahit na maagang sumikat, palaging sinisiguro ni Ah Hyung na suportahan ang kanyang sarili gamit ang perang pinaghirapan niya. Para sa kanya, ang pinakamalaking karangalan ay ang mamuhay ng totoo sa kanyang sarili. Ngunit ang mundo ng entertainment ay laging puno ng gulo at tukso. Marahil dahil dito, matapos ang mahabang panahon bilang isang BJ, ilang buwan na ang nakalipas, naramdaman niyang oras na para bumalik sa pagiging isang ordinaryong babae at malayo sa atensyon ng publiko. Nagpasya si Byun Ah Hyung na maglakbay at i-anunsyo ang kanyang pagre-retiro mula sa kanyang karera para bumalik sa normal na pamumuhay. Sa isang post, buong puso siyang nagsulat, "Naisabuhay ko ng husto ang buhay ng isang streamer at babalik na ako sa normal na pamumuhay pagkatapos kong bumalik sa South Korea. Mag-a-upload ako ng video para ibahagi ang aking tunay na saloobin sa YouTube. Marami akong narinig, nakita at nagawang video. Sana'y panoorin ninyo ito bilang simpleng pananaw lamang ni Ah Hyung. Magsisimula na si Ah Hyung ng bagong buhay bilang isang ordinaryong tao. Tiyak na mamumuhay ako ng maayos." Matapos i-post ito, ipinagpatuloy ni Ah Hyung ang kanyang paglalakbay bago opisyal na talikuran ang buhay sa entertainment industry. Noong Hunyo 2023, bilang pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, pumunta siya sa Cambodia kasama ang isang kaibigan. Naging normal ang lahat hanggang sa makalipas ang 4 na araw. Noong Hunyo 6, 2023, bigla na lang natagpuan ang bangkay ni Ah Hyung na nakabalot sa isang pulang kumot sa isang construction site sa probinsya ng Kandal, malapit sa Phnom Penh, Cambodia. Ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Ah Hyung ay ikinagulat ng kanyang mga taga-subaybay at ng publiko. Walang sinuman ang makapaniwala na ilang araw na lang bago niya talikuran ang kanyang karera, ang magandang babae na kanilang hinahangaan ay bigla na lang pumanaw sa isang banyagang lupain. Nang matuklasan ang insidente, sinabi ng mag-asawang suspek na nagpapatakbo ng ospital na noong Hunyo 4 pumunta si Ah Hyung sa kanilang ospital para sa isang serum infusion. Ngunit hindi malaman kung bakit bigla siyang nagkaroon ng seizure at namatay. Matapos pumanaw si Ah Hyung, dahil sa matinding takot, ginamit ng mag-asawang suspek ang kanilang sasakyan para dalhin ang kanyang bangkay sa probinsya ng Kandal, malapit sa Phnom Penh, Cambodia, para itapon. Sa kabila ng pagtanggi nila sa kasalanan sa korte ng Cambodia noong Hunyo 19, iniulat ng pahayagang Chosun Ilbo na dahil sa krimeng ginawa ng 2 Chinong suspek laban kay Ah Hyung, maari silang parusahan sa ilalim ng batas ng South Korea. Partikular,
Ayon sa Artikulo 6 ng Criminal Act, ang batas kriminal ay nalalapat sa mga dayuhang nagkasala laban sa mga mamamayan ng South Korea sa labas ng teritoryo ng Republika ng Korea. Dahil dito, maaaring hilingin ng South Korean Ministry of Justice sa pamamagitan ng Ministry of Foreign Affairs ang extradition ng mga kriminal mula Cambodia para litisin sa kanilang bansa. Nangangahulugan ito na ang mga autoridad ng South Korea ay may criminal jurisdiction sa kaso ng pagkamatay ni Byun. Nang akalaing malapit nang matapos ang kaso at hinihintay na lamang ang karampatang parusa para sa dalawang salarin, biglang lumitaw ang mga hinala na hindi namatay si Ah-yong dahil sa gamot kundi dahil sa pananakit. Ayon sa mga testimonya ng mga unang nakakita sa bangkay ni Ah-yong, sinabi nilang hindi simpleng medical accident ang kanyang pagkamatay dahil nakita nila ang mga pasa at marka ng pagkapaso sa kanyang mukha at katawan na nagpapahiwatig na siya ay sinaktan bago mamatay. Ito ay nagbunga ng hinala na si Ah-yong ay sinadyang saktan ng salarin dahil sa personal na galit. Ang mga misteryo sa kaso ay lalong nagpadagdag sa kalungkutan ng marami para sa sinapit ng kawawang dalaga. Maraming tanong ang lumabas kaugnay ng misteryo sa pagkamatay ni BJ Ah-yong sa Cambodia. Ang unang palaisipan ay ang lokasyon ng krimen na napakakaiba at mahirap intindihin. Una sa lahat, marami ang nagtatanong kung bakit pinili ni Ah-yong na pumunta sa Phnom Penh, Cambodia. Karaniwan kasi kapag naglalakbay sa Cambodia para sa turismo, hindi Phnom Penh ang pinipili ng mga turista, kundi ang Siem Reap para bisitahin ang mga makasaysayang lugar tulad ng Angkor Wat, isang templo na mga 6 na kilometro lang ang layo sa lungsod. Bagamat may ilang pasyalan din sa Phnom Penh, halos walang mga resort doon. Ang mga sikat na tourist spot ay pangunahing nasa Siem Reap. Bukod pa rito, si BJ Ah-yong ay isang aktibong tao sa Instagram na laging nakikipag-ugnayan sa kanyang mga tagahanga, kaya sa tuwing naglalakbay siya, palagi siyang nagpo-post ng mga larawan sa kanyang Instagram account. Gayunpaman, sa kanyang pagpunta sa Cambodia, walang anumang impormasyon na nai-post sa kanyang social media. Ano ang kakaiba sa lugar na ito na nakasira sa karaniwang gawi ng isang sikat na personalidad? Dagdag pa rito, ang isa pang katanungan kaugnay sa lokasyon ay kung bakit kung gusto niyang magpaganda sa pamamagitan ng serum injection, hindi siya umuwi sa isang ospital sa Korea. At kung nagmamadali man siya, maraming Korean-owned na ospital sa Phnom Penh. Kailangan lang niyang maghanap sa internet at agad siyang makakahanap. Bakit kailangan niyang pumunta sa isang ospital na pinapatakbo ng mag-asawang Chino? Bakit pinili ni Ah-yong ang isang dayuhang ospital na hindi niya pamilyar at mahirap kausapin? Ito ay isang malaking issue na kailangang linawin. At panghuli, bakit nag-iisang pumunta si Ah-yong sa isang maliit na suburb tulad ng Kandal para maghanap ng serum infusion? Ito ay talagang hindi normal. Karaniwan, kapag pumupunta sa isang di pamilyar na lugar at hindi marunong sa wika, magsasama ng kasama dahil sa pag-aalala. Kahit na may basic na kaalaman si Ah-yong sa Chinese, ang pakikipag-usap para sa medikal na pagsusuri sa isang wikang hindi siya sanay ay napakahirap. Kaya, ang pinakamalaking posibilidad ay alam na niya o mayroon na siyang naunang koneksyon sa ospital na iyon. Ang pagkakakilanlan ng kaibigang kasama ni Ah-yong sa Cambodia ay pinagtutuunan din ng pansin ng marami dahil siya ang halos tanging taong nakasama ni Ah-yong sa banyagang bansang iyon. Balikan natin ang mga pangyayari. Noong Hunyo 2, dumating si Ah-yong sa Phnom Penh, Cambodia at planong manatili roon ng 4 na araw at 3 gabi kasama ang kanyang kaibigan. Pagkatapos, noong Hunyo 4, umalis si Ah-yong at hindi na bumalik sa kanyang silid. 2 araw pa siyang nawala bago natagpuan ang kanyang katawan.
Ngunit ang kakaiba ay, sa loob ng 4 na araw na hindi nagpakita si Ah Yong, hindi man lang nag-report sa pulisya o kumontak sa embahada ang kaibigang kasama niya. Bakit ganoon? Kailangan natin ng impormasyon mula sa taong ito. Ngunit pagkatapos ng investigasyon, pinalaya ng pulisya ng Cambodia ang kaibigan ng walang anumang hinala. At higit pa, hindi isinapubliko ang kanyang pagkakakilanlan dahil sinabi ng mga investigador na maaaring dumaranas ito ng post-traumatic stress disorder, PTSD, kaya kailangang protektahan ang kanyang pagkatao. Ang kakulangan ng impormasyon tungkol sa kasama ni Ayong ay nagdagdag sa misteryo ng kaso. Ang mga hinala ay lalo pang dumami. Brutal ba siyang binugbog bago mamatay? Balik tayo sa sinabi ng mga unang nakakita sa bangkay ni Ah Yong. Ang kanyang katawan ay namaga at may mga senyales ng pananakit. Ngunit ayon sa lokal na pulisya, nang matagpuan ang bangkay, wala itong mga partikular na sugat o pagdurugo. Maaring nakita ito ng mga residente dahil matagal na itong nakababad sa tubig matapos ang 48 oras bago matagpuan. Kasama pa ang epekto ng serum infusion kaya nagkaroon ng ganoong pagbabago. Ito ay nagdulot ng kalituhan sa publiko. Ang pulis ba o ang mga residente ang nagsasabi ng totoo? Sa puntong ito, tanging ang pinakamahalagang bahagi na lang ang makakasagot, ang autopsy. Malalaman kaya nila ang sanhi ng mga pamamaga? Lalo pang naging komplikado ang kwento ng habang hindi pa naisasagawa ang autopsy, may mga opinion mula sa ibang mga eksperto. Nang makita ng mga forensic expert ang mga leaked na larawan ni Ah Yong, sinabi nilang ang mga sugat sa kanyang katawan ay ganap na iba sa mga resulta ng pananakit o side effects ng gamot. Kung gayon, ano ang tunay na dahilan? Dati nang tinutulan ng pamilya ni Ah Yong ang autopsy. Hindi sana ito magiging issue kung hindi sa panahong kailangan ng autopsy para sa pinal na sagot, gumawa ng isang napakakakaibang hakbang ang pamilya ni Ah Yong. Noong Hunyo 6, nang matagpuan si Ah Yong, 5 araw pagkatapos, lumipad ang kanyang ina at 2 kapamilya sa Phnom Penh. Nang gustong isagawa ng mga autoridad sa Cambodia ang autopsy sa biktima, pumunta ang kanyang pamilya sa embahada at ipinahayag ang kanilang pananaw na ayaw nilang ipa-autopsy ang bangkay, ayaw nilang malaman ito ng publiko, at ipinahayag ang kanilang kagustuhang matapos na agad ang kaso. Ito ang puntong naging kontrobersyal dahil ang desisyong ito ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa motibo ng pamilya ni Ah Yong, isang desisyon na maituturing na humahadlang sa pagtukoy sa tunay na sanhi ng pagkamatay ng babaeng DJ. Kahit pa ito ay dahil sa side effects ng serum injection o iba pang dahilan, hindi ba't kailangan itong imbestigahan ng mas malalim? Kapag tinanggihan ng autopsy, ang investigasyon ay maituturing na dead end at ang pagpanaw ng sikat na streamer ay mananatiling isang misteryo magpakailanman. Ang desisyong ito ng kanyang pamilya ay ikinataka ng marami at nagdulot ng tanong kung mayroon ba silang hindi magandang relasyon. Gayunpaman, lahat ng haka-haka tungkol sa relasyon ni Ah Yong at ng kanyang pamilya ay hindi totoo. Sa katunayan, napakalapit nila sa isa't isa. Si Ah Yong ay kasama ng kanyang pamilya nang lumipat sila sa Amerika noong siya ay nasa high school pa at masayang namuhay doon. Nakakuha rin siya ng permanent resident card sa Estados Unidos. Nang siya ay tumuntong sa edad na 20, bumalik si Ah Yong sa South Korea nang mag-isa para ituloy ang kanyang pangarap sa karera habang ang kanyang mga magulang ay nanatili sa Seattle, USA. Ang pamilya ni Ah Yong ay napakayaman. Ang kanyang ama ay naglalaro ng golf bilang libangan, habang ang kanyang ina ay nagmamay-ari ng maraming ari-arian sa Gangnam at sa buong South Korea. Ibinunyag din ni Ah Yong na siya mismo ay mayroon ding maraming ari-arian na nakuha niya sa sariling pagsisikap. Ang kanyang ama ay lalong mapagmahal sa kanya. Araw-araw siyang kinokontak sa pamamagitan ng KakaoTalk. At kapag hindi niya ito makontak,
Tinatawagan niya ang mga kaibigan nito para mangamusta. Kung ganito kalapit ang pamilya ni Ayong, lalong nagiging mahirap intindihin kung bakit sila tumutol sa autopsy. Ang teoryang lumabas ay malamang na nakausap ng pamilya ang kaibigang kasama ni Ayong sa Cambodia at may nalamang isang sikreto kaya't nagpasya silang hindi na ipa-autopsy para protektahan ang karangalan ng namayapang si Ayong. Matapos makumbinsi ng lokal na pulisya at ng embahada ng South Korea, nagbago ang isip ng pamilya at ipinaalam sa mga autoridad ng Cambodia na pumapayag na sila sa autopsy para matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Gayunpaman, dito naman lumabas ang isa pang balakid sa sistema ng hustisya sa Cambodia. Kailangan ng utos mula sa isang investigating judge para sa autopsy. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hanggang ngayon, hindi pa rin inaaprubahan ng lokal na investigating judge ang autopsy para kay Ahyong. Nagsimula ang mga malisyosong hinala. Habang hinihintay na malutas ang katotohanan, unti-unting lumabas ang mga malisyosong komento tungkol sa pagkamatay ng sikat na DJ. Sinasabing pumunta siya sa Phnom Penh para magtrabaho sa isang entertainment establishment at magbenta ng aliw, isang bagay na pinaghihinalaan ng mga taong may masamang pag-iisip. Gayunpaman, itinanggi ng mga lokal na opisyal ang posibilidad na ito. Totoong may mga kaso ng mga babaeng Koreano na pumupunta sa Phnom Penh, Cambodia para magbenta ng aliw. Ngunit karamihan sa kanila ay nananatili ng hindi bababa sa isang buwan para maisagawa ang prosesong ito. Ang itinerary ni Ayong sa Phnom Penh ay 4 na araw at 3 gabi lamang, isang napakaikling schedule para mangyari ang ganoong bentahan. Dagdag pa, alam ng lahat na para makakuha ng tourist visa sa Cambodia, kailangang magbayad ang mga Koreano ng treaty. Kung isasaalang-alang ang visa fee, airfare at local accommodation, walang sinuman ang gagastos ng ganoon kalaki para manatili lamang sa Cambodia sa maikling panahon at magbenta ng aliw ng nagmamadali. Sa huli, ang negatibong hula na ito ay ganap na walang basehan. Ang misteryosong pagkamatay ni Ahyong ay nagdulot ng pag-aalala sa mga lokal na residente sa Cambodia at maging sa mga mamamayan mula sa malayong South Korea. Sa ngayon, maraming opinyon ang naglalabasan araw-araw. May mga nagsasabing posibleng ang kaso ay itinago bilang isang medical accident para mabawasan ang sentensya. Ngunit mayroon ding nagsasabing maaring ito ay itinanghal na parang isang murder case upang lituhin ang investigasyon at pagtakpan ng isang medical accident. Ngunit lahat ng ito ay mananatiling hindi malinaw hanggat hindi inaprubahan ng lokal na investigating judge ang autopsy sa bangkay ni Ayong. Iyon lamang ang magiging pinakamaasahang sagot at ang posibleng daan para makamit ang hustisya para sa yumaong DJ. Maraming araw na ang lumipas habang hinihintay ang mga bagong development sa kaso, ngunit ang pananahimik ng konsulado at ang kakulangan ng transparency sa mga detalye ng kasong ito ay nagpalala sa takot ng publiko at nagtulak sa pangangailangan para sa isang mas masusing investigasyon. Kailan kaya malalantad ang lahat ng misteryo sa likod nito?